Matindi pala yung laban din sa Davao City, local position. Ito yung magkapatid na Nograles laban sa mag-amang Duterte. Carlo for mayor kalaban si dating Pangulong Duterte. Attorney Migs Nograles, kapatid ni Carlo nga, laban naman kay Pulong Duterte. Aba, matindi sa unang distrito at ang pagiging mayor. Nadinig ko po nung kahapon, nung isang araw lang, yung speech ni Carlo Nograles. Hindi pala siya namumulitika. Walang isong personal. Ang kanya paglilingkod sa bayan. Kaya gustong-gusto ng mga taga Davao yung ganun. At pinangako niya na bukas sa lahat ng sektor ang Davao City Hall pag siya ang naging mayor. Walang matanda, walang batang discrimination. Lahat ay pwedeng lumapit at i-open daw ang Davao City Hall sa mga mamamayan ng Davao City. Kaya tuwang-tuwa yung mga senior citizen at mga sibilyan. Meron pala mga taga Davao na hindi pa nakakarating na City Hall man lang. Grabe Kaya ko ito binabanggit. Kasi mukhang si dating Pangulong Duterte ay busy sa pag-iendorso at pagpapakilala ng kanyang mga kandidato sa national position ng mga senador. Pero yung kanyang pagiging tumatakbong mayor, mukhang hindi pa yata pumupokus. By the way, ang kampanya naman sa local ay mag-uumpisa pa sa March. Pero mukhang itong magkapatid na si Carlo at Migs, patuloy na yung operation pakilala at operation pagkalinga sa mga bawat barangay at purok ng Davao City. Aba, maganda ito Ang mga, actually itong dalawang pangalang ito, hindi naman ito mga bago sa Davao City. Yung Nograles Duterte talagang institusyon na sa politika. Dahil itong magkapatid na Carlo at Migs, anak ito ni dating Speaker Nograles. Okay? At syempre, yung mag-amang Duterte, yan sila napapalitan dyan. Pero ngayon, mukhang iba na. Mas gusto pala ng mga taga Davao, kasi ako may kakilala rin mga taga Davao. Noong araw kasi, madalas ako dyan. 15 years akong madalas nagbibiyahe patungo ng Davao City sa loob ng 5 taon, kaya kabisado ko rin yung Davao City. Nandyan talagang problema ng pagbaha, traffic, at kung ano-ano pa. Ngayon, isa yan sa mga nakikita ng pamilyang Nograles na dapat solusyonan. Lalo na yung mga nasa liblib. Alam nyo, yung mga hindi nakakarating ng Davao City, napakalaki pong city niyan. Kahit nasa bundok, kahit nasa malayo, sa downtown ay talagang parang sasabihin mo, ito ba'y Davao City pa? Layo naman ito. Bundok na, mountain na talaga. Malayo-malayo na. Sa airport, malayo-malayo sa City Hall, pero yun ay sakop pa rin ng Davao City. Yung mga purok at barangay talagang nasa liblib. So yun po yung baka hindi masyadong nararating. Kaya ngayon yan po yung sinusuyod ni Carlo. Yun naman si Migs Nograles. At siyempre, Davao City yan mismo, yun mismong syudad at yung ilan din barangay nasa mga gilid ng 1st District ng Davao. So yun po yung laban ngayon. So tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Mukhang gusto na yata ng taga Davao subukan ng mga Nograles. Baka nagsawa na sa mga Duterte kasi papalit-palit yung mag-aama dyan Digong, Sara, at saka Baste. Yan ang tatlong mag-aama lang nagpapalitan Dati nga, naging vice mayor pa dyan si Pulong. Di ba? So ngayon, gusto yata ng taga Davao, subukan naman ang mga Nograles. Subukan nilang mag-iba naman ang kailang mayor. Baka magiging mas maunlad at mas tahimik ang Davao. Ayan, kayo mga taga Davao City or may mga pamilya at kaibigan sa syudad na yan, ano bang tingin ninyo? Panahon na ba na yung mga Nograles ang bigyan ng pagkakataon ng mga botanteng taga Davao at magpahinga naman sila sa kamay at pangalan ng mga Duterte? Nasa inyo po yan. Yung mga kababayan natin dito at sa abroad, ay meron ho kayong karapatan ding sabihan ang inyong mga mahal sa buhay dyan sa Davao. Hindi naman tayo nakikialam, pero ang lumalabas po sa mga balita ngayon,
Iba ang dating ng mga magkapatid na Nograles dahil nga ho, mas nauna sila at talagang nag-focus sila ng pagsusuri ano ang tunay na problema ng syudad, ano ang solusyon. So yan ang isa sa solusyong nakikita, yung maging malapit ang mayor sa mamamayan, ibukas ang City Hall sa pangailangan, ibukas ang City Hall sa lahat ng sektor, walang discrimination, mayaman o mahirap. Ano man ang iyong antas ng buhay, i-open daw ang city government. Aba, iba yung dating, ha? Tingnan natin kung ano mangyari. Ano po yung masasabi diyan sa local issue, pero national, ang usapin kasi Duterte. Ang mga Duterte ay dating presidente, congressman, at saka vice president. Kaya parang national din. At yun, ibaluwarte nila. Pero, eto na nga, mayroong big challenge na kinakaharap sila. Okay? Please like, share, and comment. Samantala, ang isa sa mga issue natin, grabe na ho yung silipan. At expected naman natin, sana walang personalan. Pero ang iba na may personal nagkakasilipan. Alam ba nyo, pati yung mga kandidato ng administrasyon, nasisilip na yung tungkol dun sa Napoles Port Barrel scam nung araw. At saka yung mga dating nakasuhan ngayon, pinag-uusapan na naman yung si Bong Revilla kinasuhan. Pero na-dismiss yung kaso bandang huli. At hindi makakalimutan ng tao, yung meron kasi kasama doon sa desisyon ng korte, pinababalik sa kanya yung 124 million. Pero hindi naman malinaw kung naibalik na o hindi. Di ba? Yun acquittal siya doon sa kanyang kaso ng korupsyon. Pero merong order ang court na ibinababalik yung 120, hindi pa ho na yata na ibabalik yan. Yan ang isa sa sisilip. At yung iba pang kandidato, pinipilit din ngayong ikabit doon sa issue ng Napoles, yung Port Barrel scam noong mga panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, Ramos administration, Arroyo at iba pa. Gawin po na mayagpag yan lalo na yung Arroyo administration. So ayan ho, parte ho yan ng silipan talaga. So sabi na nga ba, ngayong eleksyon, ang kandidato, ano man ang inyong pinagdaanan, hindi nyo maitatago. Kabutihan yan, lalabas yan. Involved kayo sa mga pwedeng paglabag sa batas, lalabas din yan. Kung may mga personal na bagay sa buhay ng pamilya nyo, buhay ng kandidato, normal lang yan pag-usapan. Kasi mahalagang kilatisin, kilalanin, ipakilala ng kinaukulan kung sino itong mga kandidato. Ang pikon, talo. Ang mapipikon sa ganong klase ng kampanya, kahit naman sa abroad, kahit sa ibang mga lugar, may mga ganyan ding galawan ng kampanya. Yung mga personal issue, business, politics, personal na buhay, nahuhukay talaga. Sabi nga nila, kung ikaw ay pikon o ikaw mahinang magdala, abay huwag ka nang pumasok sa public service at politika. Kasi dyan talaga wala kang may tatago. Normal lang dyan ang silipan. Kaya kung meron kang tinago, huwag kang magugulat pag nilabas yan. Kung may mga dating issue, katulad itong kay Bong Revilla, na acquittal na sa kaso pero meron pa rin sinisilip sa kanya, ngayon binubuksan naman. At yung pagkakabit ng ibang kandidato sa Napoles scam, pinag-uusapan na naman. Doon sa kabila, kung sino man yan, nababanggit din po yan. So ano inyong masasabi yan? Kung hindi naman panghuhusga, yan ay issue lang, so bahagi yan ng impormasyong dapat nating kilalanin at makilala sino ba itong mga nag-a-apply ng trabaho. Nag-a-apply bilang senador sa mataas na posisyon ang Senado. At sino ba yung tumatakbong congressman, local official, matitino ba sila o hindi? Parte yan ng impormasyong dapat malaman ng mga botante na siyang magde-decide kung karapat-dapat bang tanggapin at bigyan ng kapangyarihan ang mga kandidato sa national and local position. Please like and share. Kung sa hindi pa, subscribe sa channel na ito.